mga kapising. Ito po, magpapanibago naman po tayo ng pangawil. Ito po at karating namin sa spot. Dumating po kami ng 6:30 ng umaga. Ito po ang una kong area. Baka sakali na agad. Hintay-hintay pa dahil unang area pa lang. Kasi kailangan talaga ng tinantad na isda, buga-buga. Kaya hila, naglagulit ng panibagong buga-buga. Natawag sa amin na buga-buga sa ilalim. Natagtara namin ng isda rin. At yan nga po, panibagong area na naman. At inayos ko pa yung camera, medyo lumalayo maluwag kasi yung clip ko ng cellphone, kasi ko baka mahulog. Ayan, panibagong area naman tayo. Walang kumain sa unang area natin. Kailangan ulitan ng buga-buga. Ayan po. Nakasus ko na yung buga-buga para malaglag doon sa ilalim. At hintay-hintay kung nagkakain. At yan po nga po kinainan yung kasama ko dyan. Meron ako kasing kasama dyan na nasa sa unahan ako dito sa ulian. Kaya yung siyang kinainan, inilipat ko sa kanya yung video. Minsan naman sobrang excited na pagkain, yung camera pala hindi naka-play. Kaya minsan hindi ko nakukuhaan yung mga ibang nahuli naming isda. Ayan, lipat ko naman sa kanya. Yan siya, kinain na yan siya dyan. Simula na ang kain dyan. Ayan. Ang ibang mga video na kinainan kami, hindi ko na nakukunan. At sinabayan nga pala rin ako ng kain dyan, hindi ko na nilipat sa akin. Tinutok ko lang sa kanya. Medyo maliit pang kumain, nasa kulang-kulang 2 kilo lang ang kanyang kuha. At ang ganda-ganda ng panahon po dyan, nagulat na lang kami biglang dumilim ang paligid. Kaya po ang iba naming huling isda hindi ko na talaga nakunan. Ang ginawa ko kasi niligpit ko na lang yung cellphone ko, sinipti ko na. Baka malaglag pa kasi malikot na pag malakas ang alon. At naka-clip pa rin yung aking cellphone. Kamahulog, ayan po ang kuha niya, nasa kulang-kulang 2 kilo lang. Kaya simula nun yan, lumakas na, niligpit ko na po yung aking camera dyan. Pagtapos ko na po sa kanya. Kaya po ang iba hindi ko na nakunan. At lumakas na nga. Yan na yung sunod-sunod naman na huli namin ng isda. Wala na akong video. At yan na, pagpapatingin niya sa mga gilid-gilid, sabi ko nga medyo merong namumuong dilim sa kalautan. Sabi ko sana nga huwag bumuhos. Hindi talaga napigilan, talagang panahon talaga. Ayan, maya-maya lang yan nagbuo na ang itim at nagsimula ng umihip ang hangin. Ayan po, nagtatad siya ng kanyang pamain ulit.
gagayatin yung kabilaan. Yun ang pamain namin, yung tinik sa kaulo, yun ang tiyatagtad namin na pambuga-buga. Kailangan kasi po talaga yun para lumapit ang mga isda sa amin. Madaling magdaraw. Siya yan ang kanya pamain. At panibagong area. Habang naka-area, ayan po yung buga-buga na sabi ko. Yan po yung nilalagay niya. Ayan yung may lambat na maliit. Doon po nakalagay yung tinadtad na isda. Pag sahig nyo sa ilalim, ilailain lang, kakalat na po yung sa ilalim. Ayan na po yung lakas na talagang malakas na hindi na namin kaya. Kaya nagdesisyon na po kaming bunutin ang pundo at amat-amat nang umuwi dahil palakas na po talaga ng palakas. Yung medyo kaya pa, nangawil-ngawil po kami. Ngayon naman po yung kain po kasi ng isda. Yun naman po ang hindi ko na videohan. Dahil nga po baka malaglag ang cellphone ko. Hindi na inaalala ko eh. Ayan na po, matamat ng lumalakas. Pauwi na po kami yan. Matalong-talong na po ang bangka. Yung huli po namin medyo maganda na rin sana kung binigyan pa kami ng isang araw na pagkakataon. Balak po kasi namin dyan 2 gabi. Bali 2 araw din. Naka-1 araw pa lang kami, hindi pa kami nakakatulog ng 1 gabi. Malakas na. Pabayan lang po natin umaya. Ipakita ko na po sa inyo yung humaya sa bahay na. Matalsik po yung tubig sa hawak-hawak ko na po yung cellphone dyan eh. Ayan na po. Ito na yung aming mga huli. Kailan nyo po yung isda na yan. Ang tawag po sa amin ni Kuntol. Malalalim po ang pinagagalingan yan. Yan po yung napistuhan namin ni 110 patons. Kaya pag nalasta ang pundo namin, hindi na namin sila mabalikan. Kasi meron talaga yung silang pinakabahay-bahay. Yan naman po yung malatigi. Ang Kuntol po ang kuha sa amin ni 130.